Isang matao ngunit makulay na lungsod sa Pilipinas, nakatira si Mang Tonyo. Isa siyang masipag na driver ng jeepney na araw-araw ay minamaneho ang kanyang luma ngunit maayos na jeep sa mga kalsada. Sa bawat biyahe, dala niya ang pangarap para sa kanyang pamilya ang makakain ng 3 beses sa isang araw, mapag-aral ang kanyang mga anak, at magkaroon ng disenteng tirahan. Sapat lamang ang kita ni Mang Tonyo para sa pang-araw-araw na gastusin, ngunit sa kabila ng hirap, nananatili siyang tapat at masayahin. Isang mainit na hapon, matapos ang mahabang pasada, nililinis ni Mang Tonyo ang kanyang jeep. Habang nililinis ang likod na upuan, may nahulog na maliit na itim na bag. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binuksan niya ito, at nakita niya ang kumikinang na mga bungkos ng pera. Hindi basta-bastang pera, libo-libo, daan-daan libo. At sa tabi nito, may isang gintong relo at mahahalagang dokumentong may pangalang G. Ramon Santos. Sa sandaling iyon, sari-saring isip ang tumakbo sa utak ni Mang Tonyo. Ito na ba ang sagot sa lahat ng problema ko? Mabibili ko na ang bahay na pinapangarap ko, makakapag-aral na sa pribadong eskwelahan ang mga anak ko. Walang makakaalam, pero sa kabilang banda, narinig niya ang boses ng kanyang ina, na palaging nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagiging tapat at matuwid. Mas malakas ang tinig ng kanyang ina kaysa sa tukso ng pera. Naisip niya, ang taong nakawala ng bag na iyon ay tiyak na nag-aalala. Baka iyon ang kanyang ipon, o pera para sa isang emergency. Hindi siya mapapanatag kung alam niyang galing sa kasakiman ang pera. Nagpasya si Mang Tonyo. Kailangan niyang ibalik ang bag. Nagtanong-tanong si Mang Tonyo sa mga palengke at terminal. Ipinakita niya ang pangalan sa dokumento sa mga kakilala. Matapos ang oras na paghahanap, may tumuro sa kanya sa isang lumang mansyon sa kabilang dako ng lungsod. Kabado siyang lumapit sa gate. Lumabas ang isang matandang ginoo si G. Ramon Santos. Balisa at pagod. "Sir," sabi ni Mang Tonyo, "sa tingin ko, naiwan ninyo ito sa jeep ko." Iniabot niya ang itim na bag. Nang makita ito, halos maiyak si G. Santos. "Diyos ko, akala ko nawala na. Ang ipon ko para sa operasyon ng anak ko ay nandito." Pasasalamat si G. Santos. Hindi siya makapaniwala sa katapatan ni Mang Tonyo. "Mang Tonyo," sabi niya, "hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Pwede bang maging personal driver ko? Doble ang sahod kumpara sa kinikita mo ngayon, at magkakaroon ka ng sarili mong sasakyan." Nagulat si Mang Tonyo. Hindi niya ito inaasahan. Tinanggap niya ang alok, at mula noon, nagbago ang kanyang buhay. Naging personal driver siya ni G. Santos, na isang mayamang negosyante. Sa paglipas ng panahon, nakita ni G. Santos ang dedikasyon at sipag ni Mang Tonyo. Hindi lamang siya nagmamaneho, naging tapat din siyang tagapamahala ng maliliit na proyekto ni G. Santos. Isang araw, ipinatawag siya ni G. Santos sa opisina. "Mang Tonyo," sabi nito, "pinagkatiwala ko sa iyo ang kayamanan ko, at pinatunayan mong karapat-dapat ka. Ngayon, gusto kong pagkatiwalaan kita ng mas malaki. Gusto kitang gawing bahagi ng negosyo ko. Bibigyan kita ng porsyento sa aking kumpanya at tutulungan kitang magtayo ng sarili mong negosyo sa transportasyon." Hindi makapaniwala si Mang Tonyo. Mula sa pagiging simpleng jeepney driver, naging milyonaryo siya hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa katapatan ng puso at dalisay na kalooban. Nabili niya ang bahay na pangarap niya, napag-aral ang kanyang mga anak sa magagandang paaralan, at nagtayo siya ng sarili niyang fleet ng modernong jeepney, na nagbigay ng trabaho sa maraming driver sa kanyang komunidad.
Ang kwento ni Mang Tonyo ay naging inspirasyon sa marami. Patunay ito na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa katapatan, integridad, at tiwala ng ibang tao. Ang pagiging tapat na driver ang nagbukas ng pintuan sa buhay na hindi niya inakalang mararating.